Ano kaya ang ginawa ng mga bayan ng Corazin at Bethsaida? Bakit sila tinawag na sawimpalad ng Panginoon? Magandang araw ng Biyernes, minamahal kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong mahabagin na hindi nagasawang magpatawad sa mga kasalanan natin. Unang Biyernes ngayon ng Oktubre, kaya idulog natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ang taos-pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan. At hilingin tulungan tayong mapaglabanan ang tukso na nagbubulid sa atin upang magkasala. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang pagtuligsa ng Panginoong Hesus sa mga bayan ng Corazin at Bethsaida sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad ka, Corazin. Sawimpalad ka, Bethsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana siyang nagdamit sako at naupo sa abo at nakapagbalik loob. Kaya magaang pa ang sasapiti ng Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghatol. At ikaw naman, Capernaum, dadakilain ka kaya hanggang langit? Hindi. Ibubulid ka sa impyerno. Ako ang dinidinig ng nakikinig sa inyo, at ako ang di tinatanggap ng di tumatanggap sa inyo, at ang di tumatanggap sa akin ay di tumatanggap sa akin." Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Wala gaanong tala tungkol sa bayan ng Corazin. Ang isa pang binanggit na bayan sa ating mabuting balita ngayong araw ay Bethsaida. Ang Bethsaida po ang lugar kung saan galing sina Apostol San Pedro, Andres at Felipe. Ayon po yan sa mabuting balita ni San Juan. Beth, ibig sabihin sa salitang Ebreo, bahay o tahanan. At Sed, ibig sabihin naman fishing o hunting. Kaya nga't sa wikang Ingles, pwede nating i-translate ang Bethsaida bilang House of Fishermen o House of Hunters. Sa lugar po malapit sa Bethsaida, naganap ang pagpapagaling ni Jesus sa isang bulag. Mula po yan sa mabuting balita ayon kay San Marcos. Pati na din ang pagpapakain ng 5,000 katao. Mula po yan sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Dismayado po ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mabuting balita ngayong araw. Siguro yung tanong natin, ano ba yung ginawa ng bayang Corazin at Bethsaida? Bakit sila sinasabihang kaawa-awa? Simple lang po, dahil hindi sila nakinig at nagsisi sa kanilang mga maling gawa. At higit sa lahat, kahit na nasa harap na nila yung mabubuting dulot ng paghahari ng Diyos, hindi pa rin sila sumampalataya. Mga kapanalig, sana hindi tayo basta mabighani sa mga milagro o ekstraordinaryong mga bagay tungkol sa ating pananampalataya sa Diyos. Minsan sapat na yung makinig, magsisi at tumalikod sa mga maling gawa. Miracle na rin yun. Tulad na lamang ng ating unang pagbasa, ang marubdob na pagsisisi ng bayang Israel noong sila'y nasa ilang. Hindi kami nakinig, nagmarunong kami gamit ang maduming puso, kaya't gumawa kami ng masasama sa harap ng Diyos. Mga kapanalig, kung tunay tayong nakikinig sa Diyos, magsisisi at magbabagong loob, hindi niya pagtutuunan ng pansin yung ating mga kahinaan. Mas mahalaga sa Diyos yung ating pagsusumikap at yung ating hangarin at kalooban na sumunod sa Kanya, makinig sa kabila ng ating mga kahinaan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.